as early as now, maglutangan na yung iba't ibang mga anggulo. Ay may nabasa na ako kahapon na mukhang may changes sa liderato ng Senado today. Ano sabi ng mga bubwit mo, Secretary? Ay, malaki ang possibility na magkaroon ng bago na namang liderato ang Senado today. No, napakalaki dahil in my almost 50 years in politics. Ngayon lang ako nakakita, Alvin, ng ganitong klaseng krisis sa Senado. Biro mo pa nagbabasa ka ng mga international newspaper, New York Times, Washington Post, papapanood mo sa BBC, CNN, Al Jazeera, Bloomberg, etc. Makikita mo pinagtatawanan yung ating Senado. Kakahiya. May mga pictures nung naghahabulan sa Senado, may pictures nung alleged na barilan, paglusob, no? Tapos yung iyong Senate President, araw-araw nagpe-press con, nagpe-Facebook, no? Siguro mga 3-4 times a day. Tapos mismo yung minority ay pinagdudahan na kasama dito sa nangyaring barilan. So, ito yung pinakamatindi na krisis na nakita ko ng ating Senado. Kaya hindi nakakagulat na magkakaroon ng pagbabago sa liderato today dahil mahalaga yung araw ngayon Dahil ngayon dapat simulan yung impeachment as a trial court, no? So, yan ba ay masisimulan, no? Kaya iba't ibang senaryo yung nag-unfold kung sakaling makakaroon ng leadership change sa Senado today. So sino raw? Sino ang sabi ng bubwit mo? Sino maaaring pumalit kay Senate President Alan Peter Cayetano? Babalik ba si Soto o may bagong pangalan? Actually, hindi naman bago. Balik Senate President lang. Ang tingin ko, ang balita ko, Alvin, as we talk ngayon, ay nagpapatuloy ang negosasyon. Mukhang hindi natapos ang mga negosasyon last night. So nagpapatuloy siya ngayon at malaki ang possibility yung negosasyon kung sino ang papalit ay matatapos ngayong tanghali. Ang lumalabas ng mga pangalan, medyo marami-rami, hindi lang dalawa. 3 yung lumalabas na pangalan. Of course, si dating Senate President Tito Soto. Ikalawa ay medyo lumalabas din yung pangalan ni Mig Zubiri. No? At ikatlo, lumalabas din yung pangalan ni Win Gatchalian. Pati si Gatchalian kasali rin. Oo, dahil medyo maganda yung performance niya doon sa budget process Masipag naman. this year, no? At saka parang hindi kasi siya tainted ng mga away. So pwede siyang possible compromise doon sa mga warring factions. Si Mig Zubiri naman, ang lumalabas, parang meron siyang grupo ng mga senador na pwedeng idagdag doon sa siyam na natirang minority ngayon, no? Pwede niyang dalhin yung dalawang nag-abstain, including him, at 3 or 4 more galing doon sa kasalukuyang majority. Ayan, negosasyon ngayon yan, Alvin. Pero may posibilidad din na ma-retain si Senate President Alan Peter Cayetano despite what happened, kasi kailangan mo ng 13. Sabihin ni wala naman si Bato, di ba? Definitely hindi makukuha ng kabila si Bato. Kailangan may tumiwalag dun sa grupo niya para magkaroon ng 13. Pero sabi mo nga, baka hindi naman na si Soto. Baka pwede yung iba na unifying factor. Pero posible din ba na ma-retain sa kanyang posisyon si Senate President Alan Peter Cayetano, or ito yung kaso ng anyone but him? Of course, meron namang possibility lagi. Because until it happens, it didn't happen. Di ba? Until mapaltan siya officially, ay hindi natin sigurado. Pero maliit ang tsansa na siya ay mariretain. No? Mukhang ang tono sa majority ng mga senador ay anybody but Alan Peter.
Dahil in 4 or 5 days, grabe yung ginawa niyang damage sa institusyon ng Senado. So kahit yung mga nasa majority, nag-hesitate na sa kanyang leadership. Una, napakaliit ng kanyang majority. Ikalawa, grabe pa yung nangyari. No, halimbawa, itong pinakahuli ay ayaw isuko yung CCTV. Bakit ayaw? No? Ikalawa, ay ayaw i-implement yung suspension nung kanyang Sergeant at Arms. Ikatlo, ay sa mga surveys sa social media, lumalabas 90% ay hindi naniniwala sa kanyang version of events sa nangyari sa Senado. No? Mas mataas pa yung dami ng galit sa kanya kaysa kay Bato. Si Bato kasi close second no? 86%. Pero si Alan Peter almost 90%. At tingin ko tataas pa 'yan dahil sa kanyang mga sinasabi at sa kanyang kondukta. Yan yung problema, Alvin. Pag masyado ka madaldal, no? Less talk, less mistake dapat. Pero kung daldal ka ng daldal, Facebook ka ng Facebook, presscon ka ng presscon, no? Ay para kang lumulubog sa sarili mong kumunoy, no? Para kang nagkakaroon ng foot and mouth disease. Kaya sa ngayon, lahat ng sabihin ni Alan Peter, walang naniniwala. Paano yung doon sa usad ng impeachment, assuming na tama ka nga na mukhang mapapalitan yung liderato, paano ang magiging takbo ng impeachment sa panibago o sa sino man yung papalit sa Senado? Well, una, sinosoften niya yung kanyang image. Humihingi nga siya ng apology doon sa mga law school deans dahil sinabi nila sa statement nila na nanganganib yung impeachment under his leadership. So ang sabi niya ay forthwith, today ay sisimulan niya yung impeachment. Ang sabi pa nga niya, magsuot na ng mga robes yung mga senador. Pero siyempre, bago mo i-convene yung Senado as a trial court, kailangan i-convene mo muna yung Senado. So, delikado siya, pag convene ng Senado, baka matanggal na siya. Kaya ang isang senaryo, matanggal siya, pag-convene ng Senado, yung ikalawang senaryo ay bilisan niya, i-convene niya kaagad yung Senate as a trial court. No? Pero may ikatlong senaryo. Yung ginawa niya nung siya ay speaker sa Kongreso, kung maalala mo, Alvin. No? Yung kay Velasco? Oo, parang ang usapan diyan ay 1 year. No? Ayaw niyang sundin. So, kung maalala mo, Alvin, ikinandado niya ang Kongreso noon. No? Natay ang ilaw, no, para hindi matuloy yung pagtanggal sa kanya. Eventually, natanggal din siya. Pero ibig sabihin, kapit to kulit talaga yan, si Alan Peter, pag nakakuha ng posisyon. So, yun din yung ikatlong senaryo. Baka isabutahin niya, i-delay niya yung pag-convene. Dahil pag kinonvene niya, baka matanggal na siya immediately. Kaya medyo dramatic yung araw ngayon, Alvin. No? So abangan po natin, tayo lahat magiging miron. Mamayang hapon pa naman po yun. Pero yung impeachment, paano yun? Kailangan mo nga i-convene muna ang Senado as an impeachment court. Wala siyang choice. Kailangan niya ipunin lahat at mag-convene. Bago mag-convene as an impeachment court, pwede nang someone should motion or can motion na idideklara na namang bakante lahat ng posisyon. Di ba ganun ang kanilang patakaran? Yes. Ang problema, Alvin, dahil yung ganyang klaseng sitwasyon sa Senado, kahit mapalitan siya, baka mapalitan siya ng isang thin majority. No? Dahil, yun nga maraming senador nagbabaliktaran. At yung mga senador, pinoprotektahan yung kanilang political future. No? So, very divided yung Senado ngayon. Kahit mapalitan siya, yung papalit sa kanya ay very tenuous yung magiging majority, no? At pwede rin sa maikling panahon mapalitan uli, no?
Pero, ang mangyayari ngayon kay Alan Peter, baka siya yung pinaka shortest term as Senate President sa Isang linggo. kasaysayan Oh, ng Senado. isang No? linggo lang. Dati kasi nung 1950s ba yan? 1960s? Oh. Merong isang Senate President na napalitan in 9 days. Pero siya, baka mas maiksi. In less than a week or 1 week, mapapalitan na siya. Pero hindi lang siya yung shortest term as Senate President kung matatanggal siya ngayon. Siya rin possibly yung worst Senate President. Ang Dahil sakit. nga sa nangyari ngayong mga pagkasira nung institusyon. Dahil bago pa mangyari ito, alam mo naman Alvin, na medyo sirang-sira na yung image ng Senado dahil meron kang 4 na senador na may plunder case, possible plunder case sa ombudsman. Meron kang 2 senador na possibly ay may international warrant sa ICC for crimes against humanity. Meron kang 3 senador na yung mga kamag-anak ay may problema sa kanilang mga negosyo. No? Maraming kaso. So, ngayon ka na nakakita ng ganitong klaseng Senado. At lalo na nitong nakaraang 5 araw, nakita natin na itong mahina na Senado ay lalo pang gumuguho. Parang pulbos na nga, Alvin eh. Oo. Interesado ako doon sa consensus. Kung totoo man na nakakakuha ng consensus si Senator Migs, edi 9 sila plus 2 sila, 11 yun. Sino sa kabila ang mahihila niya papunta sa kanila? Hindi natin sigurado dahil nga nagnenegosasyon pa ngayon eh. Pero I'm almost sure na mapapalitan na si Alan Peter with a new Senate presidency. Parang ang negosasyon na lang ngayon ay kung sino. Yung numero nandyan na, pero yung kung sino ang pinagdedebatihan pa ngayon. So Hindi yan tatlo. natapos kagabi. Oh, no? so tatlo, si Soto, si Zubiri, o si Gatchalian. Yes. Wala ka- Siguro kung pag-uusapan natin parang bingo, Oh. baka namumuro si Big Subiri, no? Kung bingo, no? Pero until it happens, It did not happen. it didn't happen, no? Tama. Ang halos sigurado lang mapapalitan si Alan Peter. Ikalawa ay pinag-uusapan pa kung sino papalit. At ikatlo, may iba't ibang senaryo kung paano ito mag-unfold. Pwedeng immediately palitan siya sa pag-convene or pwedeng i-delay niya yan, no? By whatever means, or simulan na kagad yung impeachment as a trial court. Dahil pag nasimula na yung Senate as an impeachment court, no, ay baka siya yung magdikta ng narrative. At ikalawa ay baka ma-delay yung pagtanggal sa kanya. Okay. No? Well, kahiya-hiya ko yung nangyari. It reveals the character of the senators at saka yung kaguluhan na nangyayari sa Senado. At pretty obvious na nananaig yung personal na interest nila or their political interest kesa ko yung pagsunod sa batas at saka yung pagtrato sa lahat na patas. Itong mga mambabatas mga ito, sila dapat ang nangungunang sumunod sa batas. Attorney, ito pong sinasabi nila, mukhang it seems that there will be another constitutional crisis dahil ayaw pong i-honor ng Senate leadership yung hinihingi ng ombudsman na CCTV copies as well po yung pinapataw nilang preventive suspension ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Ang ombudsman po ba, once and for all, sa ilalim ng konstitusyon, mayroon po ba siyang kapangyarihan over the Senate Sergeant at Arms? Meron ho, sapagkat ang ombudsman, he can investigate anyone, including the President of the Republic. Pwede rin niyang investigahan ang sino mang public official, wala hong exception yan. Kasama na rin yung mga empleyado ng Senado at pati nga yung judiciary. So, ang linaw-linaw ko niyan na mandato ng ombudsman, kung merong krimen o merong pinaghihinala ang krimen,
yung ombudsman through a complaint or by himself can investigate. And Attorney Cayosa, kung ayaw pong ipatupad o ayaw pong i-honor nga ni Senate President Alan Peter Cayetano yung sinasabing preventive suspension ng ombudsman laban doon sa hepe ng OSAA, ano po yung maaaring liability na maaaring ipataw kay Senate President Alan Peter Cayetano? Well, pwede ho siyang kasuhan kasi krimen ho yung mag-obstruct ng justice. Kung isang tao, whether Senate President ka o ordinaryong mamamayan, if you knowingly impede, frustrate, or delay the investigation, prosecution ng isang akusado o suspect, then that may be considered obstruction of justice. So, pwede rin ho silang managot sa iba pang mga batas tungkol sa paghahandle ng ebidensya, di ba? Tampering with evidence. So, lahat ito pwede ho naman. So, hindi ho naman kaagad-agad o yung constitutional crisis. Kasi palaging tinatakot ng taong bayan pag sinabi ng constitutional crisis or separation of powers. Hindi ho. Hindi ho naman saklaw ito. Kung ikaw ay lumalabag sa batas at may sapat na dahilan, pwede ka kong kasuhan, and after hearing, kung mapapatunayan guilty ka, mapapatawang ka ng penalty, usually imprisonment, and usually if it involves public official, disqualification from public office. Itong ganitong klaseng penalty, ang paggulong yan sa ombudsman lang po, correct? Kasi hindi naman po impeachable official ang senador, correct? Tama ho. So ordinary suspect ka, ordinary krimen yan dahil nga public official ka, siyempre saklaw ng ombudsman. So ganun ho ang mangyayari. At ang didinig dyan na regional trial court lamang po. At kung talagang gugustuhin din ng judiciary, ng regional trial court, ng mga korte, including the Supreme Court, mabilis lang dapat yan. Ang problema kasi natin sa bansang ito, kaya yung mga lumalabag ng batas, yung mga mandarambong, ang tapang-tapang kasi kahit kasuhan mo sila, aabutin ng siyam-siyam bago magkaroon ng desisyon. Kung minsan, yung desisyon na influensya, na bibili, at kung ano-ano pang mga ibang konsiderasyon, hindi yung ebidensya, katotohanan, at yung batas. Oo. Attorney, help us understand, kasi nitong mga nagdaang araw, nung ibinaba yung ICC arrest warrant, nung una, hindi pa isinapubliko sinasabi nung kampo ni Senador Bato de la Rosa, hindi namin alam kung authentic yan. Pero nung sinabi ho ng ICC na meron nang kinonfirm ng ICC na meron nang arrest warrant, ang sinasabi naman po ng kampo ni Senador de la Rosa, walang jurisdiction ng ICC dito sa bansa. Kaya hinihintay nila, sabi nila, nasaan yung arrest warrant from a local court dito sa atin para ma-aresto si Senador Bato. Kayo, sir, help us understand dahil meron ho tayong Republic Act 9851, itong Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law and Other Crimes Against Humanity. Anong implication nun, sir? Kailangan pa ba talaga na merong local court na mag-release ng warrant para maaresto si Senador de la Rosa? Hindi na ho kailangan. Ang linaw-linaw ng batas na sinasabi ninyo. So hindi ho naman pwedeng dagdagan yan ng anumang mga kondisyon dahil sinasabi ng abogado ni Bato de la Rosa o kahit sinasabi ng isang senador sa kanilang resolusyon o kaya sinasabi ng Senate President. Wala ho silang kapangyarihan baguhin yung batas. At sa tingin ko, marami silang lamang lahat nagsasalita, abogado sila So basahin lang ho nila yung batas. Pero yung biglang sasabihin na susurrender lang namin kung may local court order, gumagawa sila ng sarili nilang batas. At the very least, dapat yan, since merong warrant of arrest, kitang-kita naman nila, di magpa-aresto ka and then questioning mo yan dun sa korte kung gusto mo. Pero hindi ho pwede yung precondition for compliance with the warrant of arrest. At sila na rin ho mismo, si Senator Cayetano, senador na siya nung ginawa yung batas niya. Yung ate niya, senador na, yung mga kasamahan, Chis Escudero, si Zubiri,
senador na ho sila, Jingo Estrada, mag-usap sila. Silang gumawa ng batas na yan. Wala ho naman nakalagay doon na idadaan muna sa korte. Nakalagay doon, may surrender the accused to the International Tribunal. Ang linaw-linaw ho, hindi yan pwedeng dagdagan ng mga senador to a resolution o mga paulit-ulit na sinasabi ng Senate President o kaya ng abogado ni Bato, hindi rin ho pwedeng dagdagan ng Supreme Court ang batas. Ayun. So may kumbaga may consider hubang ngayon sa nangyayari ngayon na hindi ho natin alam ang whereabouts ni Senador De La Rosa simula ho nung lumabas siya sa Senate premises nung madaling araw ng May 14, maituturing ho ba siyang fugitive from justice if that's the case, attorney? Tama ho. Kung babasahin natin ang mga desisyon ng Supreme Court at yung binabas na rin nila mismo na press statement kamakailan lamang, pasok na pasok doon si Senator De La Rosa as a fugitive from justice. At kung maging tapat din ang Supreme Court doon sa kanilang sinasabi, yung doktrina na kung ikaw ay fugitive from justice at hihingi ka ng relief from any court, kinakailangan mag-surrender ka muna. You have to put yourself under the jurisdiction of the court. Bakit ngayon ine-entertain yung kanyang petition, di ba? Yung mga iba, hindi. So, of course, naiintindihan natin na wala namang kaso sa local courts natin, but no less than the Supreme Court has recognized the jurisdiction of the ICC with respect to crimes that were committed and investigated and prosecuted bago tumalas ang Republika ng Pilipinas sa Rome Statute. Ang linaw na ho yan, yung Pangilinan versus Cayetano ho ata ang title ng kaso na yan. So basahin lang ho ng mga abogado nila. Unfortunately ho kasi, ang nangyayari, paulit-ulit ang sinasabi yan at minumultiply naman ng mga troll armies nila. So maganda na tinatalakay nyo sa mainstream media kasi ho kaya nalilito ang taong bayan kasi nga linilito nila, niloloko nila ang taong bayan. Sir, clarify lang ho namin, automatic ho bang fugitive ang isang tao na may nakabinbin na kaso tapos ayaw humarap sa korte? Or kailangan po bang may formal declaration ng isang korte na dinedeclare na nila as fugitive o pugante yung isang individual? Wala akong kinakailangang formal na declaration as long as pasok siya doon sa mga alituntunan o yung definition ng fugitive from justice. Hindi naman kinakailangang i-declare. There's no such thing as a requirement na kailangang i-declare ka muna baging maging fugitive from justice. Pag ayaw mong tumalima sa warrant of arrest validly issued by a recognized tribunal, which is the ICC, recognize ho yan natin sa mga desisyon ng Supreme Court, pinirecognize din po nung ating local law, yung crimes against humanity. So ang linaw-linaw. So hindi na natin kailangan hintayin yung korte para sabihin yan. Okay. Attorney, tanong din po namin, yung pagsaserve po kasi ng warrant laban kay Senator De La Rosa nung May 11, Lunes, naantala siya kasi ang NBI nakipag-usap kay Senate President Alan Peter Cayetano at pumayag na i-honor yung Senate Protective Custody na iginawad ng Senado kay De La Rosa. Tama po ba yung naging desisyon na yun ng NBI na binigyan nila ng leeway yung protective custody ng Senado? O dapat po ba tinuloy-tuloy na nila yung pagsaserve ng arrest warrant? Una, to be more accurate, siya ho ay inaresto sa baba. Pero pumalag siya, tumakas siya. So there was an attempt to serve the warrant sa labas ng Senado, pero tumakbo siya sa loob ng Senado. So yun ho, those are the facts. So ngayon, nakapasok siya doon, hinabol siya doon. Yung mga senador, imbes ho na magkalma, imbes ho na sabihin na Senator Bato, kailangan igalang natin yung warrant of arrest. Meron namang dalang warrant of arrest si Senator Trillanes. Marunong din naman yung mga senador magbasa. May mga abogado naman sila. Makikita naman nila kung legit yun o hindi. Pagkatapos, kinukup nila. Ngayon,
yung ginawa ng NBI director na makipag-usap, sa tingin ko yun prudent naman para lang maiwasan yung kaguluhan. Kasi nga may duda pa noon na walang warrant of arrest. Pero kinupkop, ibig sabihin, pina-arbor muna sa kanila, pero dun lang siya. Parang temporary halt lang dun sa operation nila. Para lang walang masabi yung mga senador. Di ba pati sila, pinagkakasuhan pa sila ng contempt na wala namang basehan. Anyway, so I think that was prudent on a temporary basis. Hindi ho naman pwedeng permanente yon kasi yung NBI director, wala naman siyang poder para baliwalain ang validly issued warrant of arrest because magkakasala din po siya kung hindi niya isa-serve yung warrant of arrest. So that was a temporary tactical move and I think that was prudent. Ang problema, yung mga senador, nung napag-usapan, no, sige, wag ho muna habang check na lahat para wala kayong masabi. Nung nagsalita ng ICC, meron kaming warrant of arrest. Tama yan. Legit yan. Imbes na surrender nila, pinagpipilitan pa nila yung maling citation nila na batas na wala naman sa batas. Diba? Yung kinakailangang local courts. They were just appealing to the emotions of their political base, unfortunately. Attorney, And that was a service to the Republic. So, yun ang nangyari. So, nung tumakas siya o pinatakas siya, malalaman natin after the investigation, sagot nila. Sagot nila. Kasi nasa kustodiya nila Bilang pinaalis nila o pinatakas nila o nakaalis sa kanila, the very least, they have to explain. Otherwise, baka mahulog na naman ito sa obstruction of justice. Krimen po yun. Opo, Attorney Cayosa, si Senator Ronald De La Rosa, sinabi po ng OSAA last week na humihingi siya, na nagparamdam siya, nagbigay siya ng mensahe na willing siyang magpasailalim sa PNP custody. Nabanggit daw. Opo, pwede ho ba yun na isa kang wanted, meron kang subject ka for arrest warrant, pero magre-request ka kung kaninong kustodiya ka mapasa sa ilalim? Hindi ho. Pag ikaw ay pugante o ikaw ay subject of a warrant of arrest, hindi ikaw ang pipili kung saan ka ilalagay. Kung saan sinabi ng batas o ng warrant of arrest ka ilalagay, doon ka ilalagay. So ito na ho yung senaryo na nasanay na ho tayo na dahil matataas ang ranko nila, as if they are entitled to special treatment. Mali ho yun. Maling-mali ho yun. Wala hong basehan yun sa batas at that is very in conflict with the rule na patas dapat ang batas. Walang special treatment. Correct. So yung paghihingi na kung ano-ano mang konsiderasyon, wala ko yun sa batas. Kung sakali man pagbibigyan for his safety, kung may rason na legitimate o reasonable rason, maaari. But hindi ko niya karapatan yun. Oo. Last na lang sir, bago ho namin kayo bitawan, gusto ko lang hong klaruhin din yung ano ba yung protective custody na tinatawag? Dahil ang binabanggit ng Senado, we're just protecting the sanctity of the institution ng Senado. Hindi daw si Senador Bato de la Rosa talaga. Galing yan mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya nga nung lumabas si Senador de la Rosa sa Senate premises, ang sinasabi nila kahit ng USAA, option niya yon, choice niya yon. Wala ho bang pananagutan dito ang Senado, sir, na nakalabas siya ng Senate premises? Well, palusot na lang ho yun, unfortunately. No? And it's very sad because these are high government officials elected at that. Diba? Yung, huwag ho sana lang i-twist yung batas. Pag sinabing protective custody, ang kinukustodiya mo, yung tao. Hindi yung Senado, yung tao. So, ngayon, yung sasabihin nila yan, obvious ho naman na palusot. Kasi we would like to believe him sana, but kung minsan yung past conduct mo will make it difficult for many people to believe you, di ba? Nung una, nung pasimuno siya ng pag-delay, pag-dribble ng unang impeachment complaint, ang sabi niya, yung fourth week, hindi daw agad-agad. Ang dami pa niya pinagsasabi. In live, in camera. Ngayon na
tinanong uli siya, ano ba talaga yung forthwith? Sabi niya, agad-agad. So paano ho maniniwala ang taong bayan dun sa ganyang klaseng tao, sino ka man, no? So, but most importantly, yung batas, napakasimple ho yung kataga at mga words ng batas. Huwag ho naman sana nilang na i-twist na ito para makaiwas lang ng responsibilidad o kaya pananagutan. Okay. So, Attorney Cayosa, very quickly because we are running out of time. Gaano po kaimportante para sa Korte Suprema na paspasan yung pagdedesisyon doon sa petisyon ni Senator Ronald De La Rosa? Kasi may iba naman pong kampo ang sinisisi yung Korte Suprema kung bakit daw nanghingi pa ng opinion at hindi na lang nagdesisyon immediately kung dapat bang i-TRO o hindi i-TRO yung pagsaserve ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Well, unfair ho naman yan. Meron na silang desisyon. Hindi nag-issue ng TRO. So, desisyon na ho yun. Yung order to comment, tama lang ho yun at mabilis-bilis naman. Pero tama ho yung puna ninyo at duda ng taong bayan at dismaya ng taong bayan. Kasi ang ating Supreme Court, super bagal din ho magdesisyon eh. Kaya tuloy nagkakagulo kasi maraming nakabinbin na kaso sa kanila na purely questions of law. And Pwede parang na walang sana deadline kasi, sir. Parang it's all up to them kung kailan nila ilalabas. Precisely. But they remain accountable to us. They are not gods. They are also subject to accountability to the people. Hindi ho sila immune from accountability. So dapat kinakalampag din natin ang Supreme Court na pwede ho ba desisyonan nyo ng mga ito, madali namang desisyonan para sa ganun, nagagawa